daming tax na kinakaltas sa inyo. Pag may trabaho kayo, may income tax. Bago nyo makuha yung sweldo nyo, kinaltasan na ng gobyerno. Pag may bibiling kayo sa 7-Eleven o sa tindahan, kahit may trabaho kayo o wala, may value-added tax pa. Nakaltasan ka kanina sa trabaho, pag bili mo pa ng pagkain, may tax na naman. Pag wala kang bibilhin, may ibebenta ka. Bebenta mo yung lupa nyo, wala na kasi kayong magawa. Pera sa buhay, may capital gains tax pa. Pag hindi mo ibebenta, may amilyar pa, real estate tax. Ibenta mo o hindi, mataksan ka. Ngayon, kapag wala ka nang gagawin, hindi ka magtatrabaho, hindi ka bibili, hindi ka magbebenta, ilalagay mo lang sa bangko, pati yung pera mo sa bangko, nilagyan na rin ng tax. Napakaraming tax. Sana man lang kung nakikita natin na lahat ng ginagawa ay maaayos, lahat ng opisyal ng gobyerno ay nagsisilbi ng ayos. Pag pumunta ka sa ibang bansa, katulad ng Hong Kong, 8 milyon lang ang tao pero 8 ang MRT. Pag pumunta ka sa Korea, doon sa Kapitolyo nila, 10 milyon lang ang tao, 24 ang MRT. Hindi 24 yung estasyon, 24 yung linya. Pupunta ka lang sa kanto, sakay ka ng MRT, baba mo, mamaya ibang MRT naman. Walang problema ang taong bayan dahil lahat ng kanilang pera, nakikita nila ginagawa. 8 milyon na tao, sa Korea 50 milyon na tao, dito 100 milyon na tao. Nagbabayad lahat ng buwis, napakaraming buwis. Bakit pa tayo nagbabayad ng buwis kung 1/3 rin naman ng lahat ng binabayad natin ibinubulsa mismo ng mga kurakot na politiko? Kaya masabi ko sa inyo, kaya hindi umuunlad tong bansang ito kahit napakaraming nagbabayad ng buwis. Kasi naging sindikato na ang marami sa gobyerno.